2019 national budget nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Implementing rules and regulations para sa work from home scheme inilabas na ng DOLE. MRT Bus Augmentation Program mas maayos na ngayong araw. Aviation officials nagsagawa ng last-minute inspection sa Ninoy Aquino International Airport. Biyahe sa ilang bus terminal sa Maynila at Pasay City, fully booked na rin. Department of Foreign Affairs nagpadala na ng augmentation team sa Libya. Historic Paris landmark na Notre Dame Cathedral nasunog. Magandang tanghali, mas maayos na ang implementasyon ng MRT Bus Augmentation Program ngayong araw matapos makaranas ng mga problema kahapon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Habang patuloy ang isinasagawang maintenance activities ng Metro Rail Transit Line 3, dinagdagan din ang mga bus na nagsisilbing alternatibong sasakyan ng mga pasaherong apektado ng pansamantalang pagtigil ng operasyon ng MRT. Unang naglaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit sa 140 bus para sa MRT Bus Augmentation Program na inaasahang aayuda sa mga regular na pasahero ng MRT. Karagdagan ito sa 30 hanggang 40 augmentation buses na itinatalaga ng MRT sa karaniwang araw na operasyon para sa tinatayang higit 300,000 pasahero. Kaya tayo nagdagdag ng bus ngayon kasi ma-traffic So hindi kagad makaikot yung mga bus. So kailangan mo ng mas maraming bus para maserbisyohan itong mga taong ito. Bagaman nagkaroon ng kakulangan sa simula ng operasyon ng MRT Bus Augmentation Program, ay nakatulong ang nasa 300 bus sa mga commuter bago matapos ang operasyon nito kahapon. Okay naman para yung mga hindi kasi available yung MRT, so mas convenient din sa mga commuters. Okay naman po siya kasi per station naman po siya nagsastop. So maaga rin naman po ako nakarating sa office. Medyo matagal po pumila compared ngayon kasi ngayon tuloy-tuloy yung bus. Kahapon naghantay pa po ng bus. Hinimok naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga bus operator na tumulong sa EDSA Bus Augmentation Program upang higit na maging maayos ang biyahe ng mga commuter. Mas pinabilis naman ang proseso sa LTFRB upang makakuha ng special permit. Kailangan lang ay pumunta ang mga bus operators sa LTFRB upang magpalista at bibigyan na ito ng stickers para sa special permit at fare matrix alinsunod sa pamasahe sa pagsakay sa MRT3. Wala na yung usual na kailangan mag-apply tapos may babayaran. Basta ito, kung sino yung voluntaryong nagbibigay ng bus, sige na, biyahe na yun. Ang MRT Bus Augmentation Program ay nagsimula kahapon hanggang bukas at muling babiyahe sa Sabado hanggang sa Linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Mga driver at konduktor sa Araneta Center Bus Station sumalang sa breath analyzer o alcohol quick test para tiyaking hindi nakainom ang mga ito bago bumiyahe sa probinsya. Mula sa Araneta Bus Terminal, may report si Mai Bermudez live. Magandang umaga sa iyo, Mai. Yes, Ella, magandang umaga. Kung kahapon ay sinuri sa pamamagitan ng mandatory drug test ang mga konduktor at driver ng bus sa buong bansa, kanina naman ay sumalang sa breath analyzer o alcohol quick test ang mga ito upang siguruhin na hindi nakainom ng alak bago bumiyahe pauwing probinsya. Pinangunahan ng mga tauhan mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang breath analyzer test. Kung dati ay isang beses lamang ito ginagawa, ngayon ay 2 hanggang 3 beses na binabalikan ang mga driver at konduktor para masigurong negatibo ang mga ito sa alcohol intake. Ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago, mahalagang nasabing eksaminasyon dahil sa haba ng biyahe ng mga bus paprobinsya na minsay inaabot ng 12 oras o higit pa. Simula kahapon, wala pang nagpositibo sa alcohol quick test.
Meron ho kaming 11 na breath analyzer kits. Hindi lang ho sa Araneta Center yan, maging sa ilang mga bus terminals ho, sa EDSA at saka ho dun sa ilang areas, Buendia, Pasay. At yan muna ang latest live. Balik sa'yo. Maraming salamat, May Bermudez live mula sa Araneta Bus Terminal. Dinagdagan na bilang ng mga immigration officers ang Bureau of Immigration sa mga paliparan upang mag-asikaso sa mga dadagsang pasahero ngayong long weekend at 57 karagdagang tauhan ang idineploy ng Bureau of Immigration bilang augmentation force. Ito ay upang maging mas maayos at mabilis ang pagpoproseso sa mga bibiyahe. Ayon naman kay Manila International Airport Authority General Manager Eddie Monreal, bukas pa inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan. Sa pagtaya ng MIA, umabot na sa 900,000 ang mga pasahero na nakabiyahe mula sa April 8 hanggang April 14. Kaunti pa lamang ang mga pasahero na dumarating sa Batangas Port, ngunit nananatiling mahigpit ang seguridad sa pantalan. Mula sa Calamba, Laguna, nasa linya ng telepono si Sherwin Kulubong para sa detalye ng balita. Yes, Sherwin. Ella, simula kanina ang alas 7 ng umaga, mahigit 4,200 pasahero na ang dumating sa Batangas Port patungo sa iba't ibang lugar sa Mindoro at Romblon. Mahigit 3,700 mga pasahero naman ang dumaong na sa pantalan patungo sa Metro Manila. Ayon sa Batangas Port Authority, Ella, bukas pa nila inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero dahil marami na ang walang pasok sa trabaho. Nasa 300,000 pasahero ang inaasahang darating ng pamunuan ng pantalan ng Batangas ngayong taon kumpara sa mahigit 240,000 noong nakaraang taon. Bunso nito, Ella, mas mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad sa pagpasok ng mga pasahero sa terminal at maging sa mga sasakyan na isinasakay sa mga Ro-Ro vessel. Mayroong mga K9 unit at rumorondang mga otoridad sa pantalan. Ella, patuloy naman ang panawagan ng Batangas Port Authority sa mga pasahero na magtutungo sa pier na iwasan ng magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng mga patalim at armas upang makaiwas sa abala. At yan ang ating balita. Balik sa Ella. Maraming salamat, Sherwin Kulubong live na nag-uulat mula sa Calamba, Laguna. Samantala, fully booked na hanggang Miyerkules ang mga biyaheng Norte, Bicol at Visayas sa ilang mga terminal sa Maynila at Pasay. Mula sa Pasay City, may report si April Senedosa live. Yes, April. Flor, ramdam na nga ang init ng panahon ng ating mga pasahero nga biyaheng probinsya dito sa Philtranco Bus Terminal sa Pasay City ngayong Martes. Open area kasing itong lugar kaya naman ramdam ang init at makikita sa aking likuran ang mga pasahero na naghihintay ng kanilang mga biyahe. Kaya kanya-kanyang diskarte sila, mga nagpapaypay at makikita, napapansin din natin na karamihan sa kanila ay may mga dalang biskwit na lata para iuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Fully booked na ang lahat ng mga biyahe dito hanggang April 22, ngunit sa kanina dito sa terminal, sa pre-departure area ng terminal ay naka-aircon na kaya makakahinga na ng maluwag ang ating mga kababayan dito. Dito sa terminal, hawak na ng mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency ang K9 units upang tiyakin na walang iligal na droga sa looban ng bagahe ng mga mananakay. Kanina sa DLTV Bus Terminal ay tiningnan din natin, full book na din doon ang mga biyahe pa Visayas at Bicol hanggang Miyerkules. Nagdagdag din ang nasabing terminal ng karagdagang buses para sa chance passengers. Samantala, kanina nga alas 8 ng umaga, tiningdan din ng aming news team ang itong mga bus terminal sa Sampaloc, Manila at doon yung mga biyahe na panorte ay fully booked na din hanggang Miyerkules yan. Kakaunti lang din ang mga pasahero nga naghihintay doon at dito sa Metro Manila, higit 11 pulis ang nakadeploy ngayong long holiday.
Paalala lang po sa mga dadating sa mga terminal sa Maynila at Pasay na magbaon ng mahabang pasensya dahil mas kakapal pa ang bilang ng mga biyahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong long holiday. Dagdag ng impormasyon lang, sinabi kanina ng Florida Bus Terminal sa kanilang pamunuan na wala silang biyahe sa darating na Biyernes. At bibigang pagkakataon ang mga chance passengers dito sa Philtranco kung sakaling merong mag-cancel ng kanilang booking, bibigyang daan itong kanilang mga chance passengers. At iba-iba ang patakaran dito, iba-iba ang patakaran ng mga bus terminal pagdating sa chance passengers. Sa Victory naman ay kung i-cancel din ang mga nagpa-reserve ay bibigyan daan din itong mga chance passengers. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, April Senedosa. Nagulat mula sa Pasay City. Panahon na uli ng bakasyon at marami na naman ang aalis ng bahay upang mag-outing o out of town. Narito ang ilang tips upang huwag mabiktima ng mga magnanakaw o ng akyat bahay gang sa report ni Mon Hocson. Bakasyon na at marami sa ating mga kababayan ang sasamantalahin ang panahon na ito upang makapag-relax. Depende sa lugar na pupuntahan, marami ang may iwan ng kanilang mga bahay ng ilang araw. Ito naman ngayon ang sasamantalahin ng masasamang loob at mga akyat bahay gang upang magnakaw at looban ng ating mga tahanan. Narito ang ilan sa mga tips upang makaiwas na mabiktima ng akyat bahay gang. Ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Tiyakin na walang dadaanan ng sinumang may tangkang pumasok at magnakaw. Mag-iwan ng mga lumang tsinelas o sapato sa labas ng pintuan upang magmukhang may tao sa loob. Itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam din kung kailan kayo babalik. Kung maaari, mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madidilim na parte ng bahay. Mainam kung mayroong burglar alarm para maalerto ang mga kapitbahay kung may pumasok sa inyong bahay. Kung may budget, mag-install ng CCTV na may motion detector upang ma-record kapag may pumasok o gumalaw sa loob ng bahay. Makakatulong rin ang pagkakaroon ng alagang aso bilang animal barrier. Kung wala namang aso, pwedeng maglagay ng signage na beware of dogs. Makakatulong rin ito. Iwasang maglagay ng mamahaling gamit tulad ng mga gadgets katabi ng mga bintana. Maaring maengganyo ang mga magnanakaw kung may matatanaw na gamit sa labas. Iligpit ang anumang mahalagang bagay o pag-aari sa labas ng bahay na maaring manakaw tulad ng mga damit na nakasampay, bisikleta at iba pa. Mag-ingat rin ang mag-post sa social media ng anumang impormasyon tungkol sa inyong lakad. Iwasang ring maglagay ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob ng bahay. Tandaan ang mga tips na ito upang mas ma-enjoy mo ang summer vacation na walang masyadong aalalahanin. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Maliit lamang ang porsyento na makaranas ang Pilipinas ng heatwave sa kabila ng nararanasang matinding init ng panahon. Narito ang ulat ni Ray Palayo. Sa kabila ng nararanasang pagtaas ng temperatura, maliit pa rin ang posibilidad na magkaroon ng heatwave sa bansa. Ayon sa Pag-asa, magkaibang lokasyon at porma ng landmass ng Pilipinas na isang tropical country kumpara sa mga lugar na nagkakaroon ng heatwave gaya ng Amerika at Australia. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, nangyayari ang heatwave kapag tumaas ng 5 degrees Celsius ang temperatura kumpara sa normal na pinakamataas na temperatura sa isang lugar sa loob ng 5 o mahigit pang magkakasunod na araw. Daan o libo ang namamatay kapag nangyayari ang heatwave. But in the Philippines, since surrounded tayo ng tubig, mababa yung chance na magkaroon ng heatwave or yung tuloy-tuloy na sobrang init talaga na maximum temperature, hindi siya yung heat index. Ang pinakamataas na temperatura ngayong panahon ng tag-init ay naitala sa Isabela noong April 10 na umabot sa 38.7 degrees Celsius. Umabot naman sa 51.7 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o temperaturang naramdaman sa katawan na naitala sa Dagupan City noong April 9. Ayon sa Pag-asa, responsable lamang sila sa mga datos na galing sa kanilang tanggapan na opisyal nilang inilabas. Nagpaalala naman ang ahensya na maging mapanuri sa mga ulat panahon na galing sa ibang mga source.
Noong April 12 ay nabahala ang ilan sa post ng Philippine Weather Foundation sa social media account nito na tila napakataas ng heat index sa Dumaraw Capiz na ayon sa kanila ay umabot sa 65.1 degrees Celsius. May tugon naman dito ang Pag-asa. In terms of maximum temperature naman, dun sa may area na yun, sa malapit sa Capiz, ang pinakamalapit is Rojas City at nakapagtala tayo dun ng 32 degrees Celsius lamang na maximum temperature at yung heat index na equivalent is 40 degrees Celsius. So napakalayo dun sa 65 degrees na sinasabi nilang record-breaking. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng last-minute inspection sa Ninoy Aquino International Airport ang mga aviation officials para tingnan ang tunay na kalagayan ng pasaherong bibiyahe ngayong long holiday. Mula sa NAIA Terminal 3, nasa linya ng telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Yes, Joan? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero 2 araw bago ang opisyal na long holiday, nag-ikot dito sa Ninoy Aquino International Airport ang mga opisyal ng Department of Transportation Aviation Sector. Ito'y upang tiyakin na maayos ang mga pasilidad at maayos na nasaserbisyuhan ang mga pasaherong dumarating dito sa paliparan. Pinangunahan ng pag-iinspeksyon nila DOTR Undersecretary for Aviation Skee Tamayo, mga kinatawan ng Civil Aviation Authority at Civil Aviation Board. Unang pinuntahan ng grupo ang NAIA Terminal 4 kung saan dagsana ang mga pasahero. Subalit ilang mga pasahero na biyaheng Tagbilaran, Bohol at El Nido, Palawan ang bahagyang naabala, Ella, dahil delayed ang kanilang mga flight. Ayon sa ilang pasahero na papuntang Tagbilaran, 11:10 ngayong umaga ang kanilang schedule, subalit na delay ito ng 11:25 ayon sa airline. Habang ang biyaheng El Nido mula sa original na schedule ng 11:25, naatrasado ang biyahe ng 30 minuto. Paliwanag ni DOTR Undersecretary for Aviation Skee Tamayo, hindi may iwasan na madelay ang ilang flight, bunsod yan ng air traffic dahil na rin sa dami ng mga eroplanong bumabiyahe ngayong long holiday. Kaya naman nakiusap sila ng pangunawa mula sa mga pasahero na naabala dahil nga sa pagka-delay ng ilang flights. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala nila sa mga pasahero na agahan ang pagpunta dito sa NAIA upang masigurong hindi maiiwanan ang kanilang mga flight. Muli namang ipinaalala ng Civil Aviation Board na maaaring makakuha ng kompensasyon ang mga pasaherong mapeperwisyo ng delayed flight. Sulit nilinaw ng ahensya na ito ay dadaan pa sa validation upang matukoy kung talagang may kapabayaan ng airline. Simula pa noong April 8 hanggang April 14, umabot na sa halos 1 milyong mga pasahero dito sa NAIA ang nakabiyahe na. At inaasahang dadagsa naman ang bulto ng mga pasahero bukas dito yan sa 4 na terminal ng NAIA. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live mula sa NAIA Terminal 3. Nilagdaan na bilang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11260 o ang 3.7 trillion pesos 2019 General Appropriations Act of Fiscal Year 2019 kahapon. Gayunman, binito ng Pangulo ang 95.37 billion pesos na alokasyon para sa mga programa ng Department of Public Works and Highways o DPWH at hindi naman bahagi ng priority projects ng Duterte administration. Bukod dito, may ilan ding probisyon ng national budget na sasailalim sa conditional implementation upang matiyak na naaayon ito sa batas at panuntunan. Kabilang dito ang allowance at benefits para sa mga guro, paglikha ng teaching positions, pagpapatayo ng evacuation centers, funding para sa foreign assisted projects, revolving funds, lump sum, appropriations para sa capital outlays, financial assistance sa mga lokal na pamahalaan, foreign service at iba pa. Walang ginawang ceremonial signing para sa national budget bagaman una na itong napasama sa President's schedule na inilabas ng Palasyo kahapon. Inilabas na ng Department of Labor and Employment ang implementing rules and regulations para sa Telecommuting Act o mas kilala bilang Work from Home Scheme. Sa ilalim ng batas, maaari makapagtrabaho mula sa kanilang bahay o sa labas ng opisina ang isang empleyado ng pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bahagi ng panuntunan na hindi dapat bababa sa minimum na pamantayan sa paggawa ng itinakda ng batas. Kasama na rito ang oras ng pagtatrabaho, tamang bayad, sapat na araw ng pahinga, leave at social benefits at iba pang karapatan ng isang empleyado. Ang naturang batas ay magiging epektibo 15 araw matapos itong mai-publish.
Ipinahayag na Malacanang na iginigiit na ng Duterte administration ng arbitral ruling sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Rosalie Cos. Pinabulaanan ng palasyo ang ulat na isinasantabi ng Duterte administration ng arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas kontra China sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Nang magbigay anya si Pangulong Rodrigo Duterte ng pahayag sa China na oras na may masaktan o mapahamak na Pilipino dahil sa pananatili ng Chinese vessels malapit sa mga teritoryo ng bansa, gagawa siya ng mas matinding hakbang, paggigiit na ito sa ruling ng UN Tribunal. Pumabor sa Pilipinas ang ruling ng Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea sa The Hague sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China noong 2013. Effectively, his previous statement earlier when he said, "Do not touch our property. If you do any harm to our soldiers, we will respond in kind." That effectively has already made a very strong assertion of sovereignty and statement. Is that also, are we also supposed relative to the arbitral ruling? Exactly. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Panelo, kahit anong oras maaaring igiit ng Pilipinas ang arbitral ruling sa China. At kahit hindi anya naniniwala ang China sa arbitral ruling, dapat pa rin nila itong igalang. So we feel that we have a judgment which has a stamp of permanence. It cannot be taken away from us, and therefore they should respect it, although they do not believe in it. Hinihintay naman ng Duterte administration ang pagtugon ng China sa inihaing diplomatic protest ng bansa hinggil sa presensya ng mga Chinese vessel malapit sa Pag-asa Island. Noong nakalipas na linggo, nanindigan ng China na sa kanila ang Spratly Islands at may sapat silang historical at legal basis. Samantala, posible namang mabuksan ang usapin hinggil sa territorial dispute sa West Philippine Sea sa muling pagbisita ni Pangulong Duterte sa China para sa Belt and Road Initiative Forum. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Binalaan ng Philippine National Police ang mga kandidatong nagbibigay ng extortion money sa New People's Army. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nagbabala si PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa halos 400 kandidato na nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng extortion money sa rebuilding New People's Army o NPA. Ayon kay Albayalde, may listahan sila ng 394 na mga kandidato na nagbigay ng pera noong nakaraang eleksyon at patuloy na nagbibigay ng suporta sa rebuilding grupo. Kaya naman patuloy ang monitoring nila sa mga ito lalo na't nalalapit ang midterm elections. Kabilang aniya sa nasa listahan nila na ibinigay ng DILG ay ang 11 provincial governors, 5 vice governors, 10 provincial board members, 55 mayors, 21 vice mayors, 41 councilors, 126 na barangay chairman, 50 barangay councilors at 8 iba pang barangay officials. Sa ngayon, they are just being monitored. We have to get talagang hard evidence para dito. These are all intelligence information that we get na meron tayong mga nakuwang information that they give extortion money to the CPP-NPA. Babala ni Albayalde, maaaring kasuhan ang mga ito kung mahuhuling nagbibigay ng pera sa NPA na kalaban ng Estado. I would like to caution candidates, private individuals, and juridical entities who willfully donate to the coffers of the enemies of the state. Dagdag ni Chief PNP, nasa 195.5 million pesos na ang nakolektang extortion money ng NPA sa mga politiko simula noong 2016 hanggang 2018. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Inaresto ng PNP Counterintelligence Task Force sa entrapment operation ang isang police officer dahil sa pangungutong sa Baguio City. Mula sa Kamkrame, nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, hindi na nakapalagpas si Police Lieutenant Colonel Alan Dokyogen, hepe ng Intelligence Unit ng Baguio City Police Office, ng pusasa ng mga tauhan ng PNP Counterintelligence Task Force sa harap ng isang restaurant sa Baguio City. Nakuha kay Doc Yogen ang 50,000 pisong marked money mula sa isang complainant.
Ayon kay CITF Commander Police Colonel Romeo Karamat Jr., nagkatanggap sila ng sumbong kaugnay sa panghihingi ni Doc Yogen ng 200,000 piso mula sa nahuling umano'y miyembro ng acetylene gang. Ang naturang halagaan niya ay bayad upang hindi na ito hulihin sa iba pang kinakaharap na kaso. Sinabi pa ni Karamat na unang hiningan ng 47,000 pesos ang biktima noong April 12, habang 50,000 piso ay bibigay kahapon na siyang ginamit sa entrapment operation. Dagdag ni Karamat, maraming sumbong na natanggap nila kaugnay sa pangungutong ni Doc Yogen. Si Doc Yogen ay sinampahan na ng kasong kriminal na robbery, extortion at grave misconduct naman sa administratibo. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilaga. Nagulat mula sa Camp Crame. Nagpadala na ng augmentation teams ng Department of Foreign Affairs para tulungan ang Philippine Embassy sa Libya. Ito ay kinabibilangan ni Executive Director Enrico Foz at Director Eric Arribas ng Office of Migrant Workers Affairs o OMWA. Ayon kay Elmer B. Cato, Charge d'Affaires sa Libya, sa pamamagitan ng augmentation teams na ito, mas mapapabilis ang kanilang pagtugon sa mga Pilipinong mangangailangan ng tulong bunsod ng nangyayaring tensyon sa Libya. Isang seminar na nagtuturo ng batas upang malayang makapag-practice ang religious belief o ng kanilang religious belief ang mga Pilipino ang ginanap o idinaos sa Philippine Embassy sa Russia. Narito ang ulat ni Catherine Martinez. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagdaos ang Philippine Embassy sa Russia ng isang seminar tungkol sa umiiral na batas sa relihiyon o mas kilala rito sa tawag na Yarubaya Law. Noong Marso taong 2017 ay nauna nang nagdaos ang embahada ng forum patungkol dito. Sa kapihan sa pasuguan na may temang batas at relihiyon sa Russia, ipinahayag ni Atty. Stanislav Kulog, isang eksperto sa relihiyon sa Slavic Center on Laws and Justice dito sa Moscow, na bilang mga dayuhan sa bansa ay kinakailangan na maunawaan ang mga bagay-bagay patungkol sa pagsasagawa ng freedom of religion. The religious and law landscape in Russia now is very interesting, and the questions of practicing your religion are very, very, very actual, because it's related sometimes to some extremist organizations, sometimes it's related to the problems with law enforcement practice, sometimes it's related with a misunderstanding of Russian legislation. Ayon kay Ambassador Carlos Soreta, isa sa pangunahing dahilan kung bakit muling nagdaos ng ganitong pagtitipon ng embahada ay upang ma-update ang ating mga kababayan sa mga bagong development sa batas patungkol sa religious practices. Last time nagbigay din kami, pero may mga bagong developments sa batas tungkol sa lalo sa procedures. Samantala, naalis naman ang alalahanin ng ilan sa ating mga kababayan sapagkat mas nabigyan ng linaw sa kanila ngayon ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa evangelical activities. Mahalaga po na malaman ko kung ano yung boundaries nung pwede kong gawin bilang isang Kristiyano dito sa Russia. Para sa tingin ko, para sa ating lahat ng mga Pilipino dito. If you have illegal, you are contradicting the law of Russian Federation. And when it comes to religion, freedom of conscience, you have freedom, like freedom of religions, but you have to be careful. Ang Yarubaya Law ay inakda noong July 6, 2016 at ngayon ay isa na itong ganap na batas na isa sa layon ay malimitahan ng anumang evangelical activity sa bansa bilang bahagi ng ginagawang counter-terrorism ng Russia. Catherine Martinez, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. A major fire has engulfed the medieval landmark of Notre Dame in Paris. Leia Panganiban has the story. A massive fire consumed Notre Dame Cathedral on Monday, April 15, destroying the roof of the historic Paris landmark in a roaring blaze as firefighters battled to prevent one of the main bell towers from collapsing. Flames that began in the early evening burst rapidly through the roof of the centuries-old structure and engulfed the spire, which toppled, quickly followed by the entire roof. Distraught Parisians and stunned tourists gazed in disbelief as the inferno raged. Thousands of onlookers lined bridges over the River Seine and along its embankments,
held at a distance by a police cordon. World leaders expressed shock and sent condolences to the French people. President Emmanuel Macron said the whole nation was distressed. Like all our compatriots, I am sad this evening to see this part of all of us burn, he tweeted. At around 19:30 GMT, nearly 3 hours after the fire started, a fire department spokesman said the next 90 minutes would be crucial in seeing if the blaze could be contained. Firefighters tried to contain the blaze with water hoses and clear the area around Notre Dame, which sits on an island in the River Seine and marks the very center of Paris. Witnesses said the whole island, the Ile de la Cité, was being evacuated. Leia Panganiban, UNTV News and Rescue. Several hundred employees of beleaguered Jet Airways held a protest at Delhi Airport on Saturday, demanding to be paid and calling for the company to be rescued. Kath de Morales reports. Pilots at India's Jet Airways who have not been paid for 3 months urged for government intervention on Monday as its company crisis deepens. Jet Airways told employees in a letter that it plans to extend its suspension of international flights until Thursday, having not received any interim funding from lenders. The airline, saddled with some $1.2 billion of bank debt, has been struggling after failing to receive a stopgap loan of about $217 million from its lenders as part of a rescue deal agreed in late March. Jet, which also owes vast sums to lessors, suppliers, pilots, and oil companies, has been losing planes in recent weeks as lessors scramble to deregister and take back their aircraft, even as Jet's lenders have sought expressions of interest in the carrier from potential investors. Pilots have been told by their union to put off a planned strike to give its management and key lender State Bank of India time to strike a deal to keep the debt-laden airline flying, ANI reported on Sunday. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. One of the world's rarest turtles, a Yangtze giant softshell, has died in China, leaving just 3 known survivors of the species. Stephanie C. reports. The only known female Yangtze giant softshell turtle died Saturday afternoon in a zoo in Suzhou City, East China's Jiangsu province. Its death leaves only 3 Yangtze giant softshell turtles known to exist in the world. One of them is a 100-year-old male in the Suzhou Zoo, and the other 2 of unknown gender are in Vietnam. The Suzhou Zoo said Saturday that the 90-year-old turtle died following an artificial insemination procedure. It is said that a female Yangtze giant softshell turtle did not recuperate and died after receiving 24-hour treatment. It is a disastrous loss to a species facing extinction. The zoo said the turtle could not reproduce after 2008 due to weak sperm quality of the male, so the zoo tried artificial insemination from 2015 to help the rare turtle have offspring. Before officially collecting sperm and inseminating the female, the expert team checked physical, chemical indicators and did ultrasonic physical checks on the turtles. Results showed they were in good condition and the latest attempts, like the previous 4, went smoothly without complications. After administering anesthetics, it recovered and moved around 6 p.m. that day. But later we found it motionless and attempted resuscitations. It took less than half an hour to do a diagnosis and start resuscitations. The zoo will work to find out the exact cause of the female turtle's death. The expert team collected ovarian tissue and kept it in liquid nitrogen for future research. The subject team plans to organize an autopsy, team of domestic and foreign experts to investigate its death. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Scientists in Israel unveiled a 3D print of a heart with human tissue and vessels on Monday, calling it a first and a major medical breakthrough that advances possibilities for transplants. Clarence Shaughnessy has the story. Israeli researchers said on Monday they have printed the world's first 3D heart with blood vessels, describing it
as a first major breakthrough in engineering replacements for deceased organs. Scientists printed pink and blue 3D rabbit-sized hearts, but Professor Tal Davir of Tel Aviv University, who led the research for the study, said that larger human hearts require the same technology. The Israeli team's findings were published on Monday in Advanced Science, a peer-reviewed, open-access journal. So this is the first time that the whole heart with the blood vessels and cells is printed. He said that given a dire shortage of heart donors, the need to develop new approaches to regenerate a deceased heart was urgent. It takes about 3 hours to 3D print a heart, but Davir said that the hearts themselves require further development as the cells need to form a pumping ability. The hearts can currently contract but still need to learn how to behave like hearts, Davir said, adding that he hopes to succeed and prove his method's efficacy and usefulness. The researchers took a biopsy of fatty tissue from patients using their cells and biological materials as so-called bioinks, or substances made of sugars and proteins. Immune-compatible cardiac patches with blood vessels were printed and then an entire heart, Davir said, adding that the use of native patient-specific materials was crucial to engineering tissues and organs successfully. For the first time, we printed materials and cells from the human itself and created such a complex geometry of the heart. In the first, all the hearts that were printed until now, as far as we know, are made from more synthetic materials or other materials that don't originate from the patient itself. The paper also notes that while 3D printing is considered a promising approach for engineering whole organs, several challenges still remain. Clarence Shaughnessy, UN TV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Aprobado na ng Department of Education at Southeast Asian Games Organizing Committee ang alok ng Department of Agriculture na maging opisyal na inumin ang buko sa Southeast Asian Games at palarong pambansa. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray! Flor, buko na ang opisyal na energy drink ng mga manlalaro sa palarong pambansa at Southeast Asian Games. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñola, sinang-ayunan na ni DepEd Secretary Leonor Briones at SEA Games Organizing Committee Chair Alan Peter Cayetano ang alok ng kagawaran. Pahiramin ng Department of Agriculture ang mga kooperatiba ng mga magniniyog ng 5 milyong pisong puhunan at truck para makapag-supply ng buko sa dalawang palaro. Tinatayang nasa 20,000 ang magiging participant sa palarong pambansa. Kinaigting ng Department of Agriculture ang promosyon sa buko at niyog matapos na bumagsak ang presyo ng kopra. Ayon sa kanila, hindi lamang buko ang i-display sa venue kundi iba't ibang produkto ng niyog. Ang palarong pambansa ay isasagawa sa Davao City mula April 27 hanggang May 4, habang ang 30th SEA Games naman ay isasagawa sa Pilipinas, partikular sa mga venue sa Manila, Clark, Subic, Batangas, La Union at Tagaytay. The coconut water, buko, will be considered as the official natural energy drink of the Southeast Asian Games to be held in the Philippines. Ito na ang ika-4 na beses na ang Pilipinas ang mag-host ng SEA Games na mag-uumpisa sa November 30 at magtatapos naman sa December 10, 2019. Flor? Maraming salamat si Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Magandang tanghali, narito na ang mga balitang ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon ng Mabalacat City Bus Terminal sa Pampanga. Ito ay dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasahero at mga dumadaan na bus na uuwi sa kani-kanilang probinsya para samantalahin ang long holiday. Mula sa Pampanga, narito ang ulat ni Leslie Widam live. Go ahead, Leslie. Yes, Gladys, tinatayang nasa 60,000 pasahero ang dadagsa ngayong long holiday sa Dauma Mabalacat City Bus Terminal, Pampanga. Aabot sa 1,200 ang bus na nakadeploy dito araw-araw ngayong long holiday. Kaya naman Sabado pa lang ay nakadeploy na sa loob at labas ng terminal ang iba't ibang government agencies gaya ng Philippine National Police, Highway Patrol Group,
Dapuat Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, Dauma Balakad City Marshals Local Government Unit, Philippine Drug Enforcement Agency at may mga K9 din upang masiguro ang seguridad ng mga pasahero. May mga marshals din na nakatalaga 24 oras. May malasakit help desk na inilagay sa harap ng bus terminal upang umaksyon at umasiste sa mga kailangan at inquiries ng mga pasahero. Kasama rin sa seguridad ay ang pag-i-inspeksyon ng mga sasakyan kung nasa tamang kondisyon ng mga ito gaya ng gulong, headlights, seat belts, early warning device, signal, brake, tailgate, wiper, side mirror, aircon at extra gulong. May 50 CCTV cameras din na naka-install dito at may mga nagbabantay sakaling may mangyaring insidente. Kasama rin sa ini-inspeksyon ng permit at rehistro ng sasakyan upang malaman kung kolorom ang sasakyan. Isa pa sa chine-check nila ay kung nasa tamang kondisyon ang driver na magmaneho at kung updated ang mga lisensya ng mga ito. Payo ng LTO, huwag sumakay sa mga kolorom na sasakyan upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa pagbiyahe. Bilang bahagi din ng seguridad ng ating mga pasahero, ay nagsagawa kahapon ng Philippine Drug Enforcement Agency ng drug testing sa lahat ng mga drivers dito sa terminal upang masiguro na drug-free ang terminal na ito. Payo naman ng Dauma Balakad City Bus Terminal Operation Center, huwag masyadong magdala ng maraming gamit at maging alerto upang hindi mabiktima ng mga mapagsamantala. Maraming salamat Leslie Widem, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Naaresto ng Butuan City Police Office ang isa sa most wanted person sa syudad na miyembro umano ng milisya ng bayan na sumusuporta sa New People's Army. Mula naman sa Butuan City, may ulat si Raymond Octubre live. Yes, Raymond. Yes, Gadis, nakapriso na sa Butuan City Jail ang usa sa most wanted person sa dakbayan sa Butuan nga si Junior Lee Pulungasa, human nga masikop sa mga sakop sa Butuan City Police niya itong Domingo sa Barangay Manila, Libugabos. Nasikop ang suspetsado gumikan sa mga impormasyon nga gihatag sa pipila ka sibilyan sa maong lugar. Dugay na kunong ginapakita sa mga otoridad si Pulungasa na adunay kasong pagpatay o murder. Then bitaw yung apelyido yung information na nakuha ko. Yun yung apelyido ng napatay nila dati na parang pinaniniwalaan na nagbibigay ng information din sa government. Yun pa lang yung kaso niya. Gadis, sumalas pamaba sa BCPO nga si Police Captain Emerson Alipit, daw aktibong miyembro kuno sa milisya ng bayan si Pulungasa na maoy gasuporta sa rebeldeng New People's Army. Hinungdan nga kung nganong dugay kini nga nasikop sa mga otoridad. Magaling itong magtago, kaya medyo nahirapan yung ating kapulisan na hanapin siya at yung background niya as milisya ng bayan medyo mahirap hanapin. Gladys, among gisulayan og kuha ang pamahayag ni Pulungasa apan dahil rasad kining gibalhin sa Butuan City Jail diin lisod o hugot ang pamalaod o dili basta-basta nga ginatugutan nga mahinabi ang mga persons deprived with liberty kon PDL. Ug mao na atong update, balik sa imo Gladys. Maraming salamat Raymond Octubre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Binuksan na ng National Irrigation Authority Region 6 ang isang bagong dam sa Iloilo ngayong araw. Inaasahan naman ng mga magsasaka na tataas ang kanilang produksyon ng palay dahil sa panibagong dam. Mula sa Iloilo City, narito ang report ni Vincent Arboleda live. Magandang tanghali, Vincent. Yes, Gladys, isa ka small reservoir irrigation project o dam ang formal na inugurahan sa National Irrigation Administration Region 6 o NIA 6 subong nga adlaw. Ang zoned earth dam makitaan sa Barangay Nueva Invención sa Banwa, Sambarotac Viejo sa probinsya ng Iloilo. Di ka pareha sa kadamuan nga dam nga human sa concrete o semento. Earth fill o konduta ang primero nga materyales sa gingamit sa pagpatindo sa natungod nga dam. Mayara ini kabilugan nga pondo nga 993.3 million pesos kag sara makatipon sang 11.08 million cubic meters nga tubig. Sarang sini mga tagang irigasyon ang 2,050 ka hektarya nga kadutaan sa bilog nga tuig. Suno sa niya mapataas sa natungod nga dam ang produksyon sang palay sa lugar hasta sa 3 kapilo. Suno pa sa niya
maabutan sa 6 kabulan bago mapuno ang dam antes mabatsagan sa mga mahunguma ang mga benepisyo sini. Nagalaom man ang mga mahunguma sa Baropac Nuevo kag Banate nga madason nga tuig masolusyonan na ang ila problema sa supply ng tubig kag mapataas ang ila ani. Pwera sini, tuyo man sa proyekto nga mga tagan man sa ubra ang ibang pang mga residente sa lugar, pinaagi sa ecotourism kag aquaculture. Agin anang latest live, balik sa inyo, Gladys. Maraming salamat Vincent Arboleda nag-uulat ng live. At yan ang mga balitang Prom D. Ako si Gladys Tuwabi, magandang tanghali. Bukas na muli sa publiko ang pamosong Binurong Point sa isla ng Catanduanes. Perfect getaway ito ngayong long holiday. Narito ang report ni June Soriao. Hanap nyo ba ay adventure sa inyong summer vacation? Subukan ang mga ipinagmamalaki ng isla ng Catanduanes. Tinaguri ang Pearl in the Pacific ang lalawigan dahil sa angking ganda nito, gaya ng mga beaches at iba pang tanawin. Ang isa sa hindi dapat palampasin sa pagbisita sa probinsya ay ang Binurong Point. Mula sa Virac Downtown, kulang 1 oras ang biyahe bago marating ang Barangay Ginsaanan, Baras, Catanduanes. November nung nakarang taon nang pansamantalang isara ang tourist destination na ito, ngunit agad namang binuksan noong Desembre. 20 pesos lang ang bayad sa entrance at minimum na 200 pesos naman sa kada tour guide. Alright, are you ready? Pronto, simula na ang trekking adventure. Nasa 40 to 45 minutes na ngayon ang lakaran at akyatan bago marating ang destinasyon dahil nagkaroon ng pagbabago sa ruta. Ayos to. Ang sarap ng pawis. Medyo maikli pa lang yung nalalakad namin. Pero masukal yung daan. Medyo maputik dahil medyo umulan. Yan ang ating mga kasama. Ang hirap pala. Pero kaya to. Dahil nakaya naman ng mga bata. Kakayanin din niya ng mga matatanda. At habang nasa gitna ng gubat ay may mga hugot lines. Mayroong abiso para sa pangangalaga ng kalikasan. Mayroon din namang babala upang huwag madisgrasya. Hindi kasi lahat ng bagay minamadali. Dahan-dahan lang. Slowly but surely. At matapos ang mahaba-habang trekking, welcome! Ang Catanduanes. Sinigaw na namin kanina. Walang pagbungad pa lang ay tanggal na ang aming pagod. Kapansin-pansin agad ang napakagandang tanawin. success! Tagumpay! Iikot po nila to, nagagandahan sila. Lalo na pag umaga po, mga 4:30 po in the morning, may umaakit na po. Nahabol nila po ang sunrise. Perfect sa photoshoot ng mga magsing irog. Pang profile picture. Pwede ring isama ang buong pamilya. Kaya nga sa rock formation point 3 ng Binurong Point. Yan, medyo nasa baba na po kami. Yan o, yan, ganda. Tapos, nasa cliff kami. Yan, dami diyang negative ions para mapampawala ng radiation. Ayon sa mga taga rito, hango sa pagbuburo o pagpe-preserve ng isda sa pamamagitan ng asin at suka ang pangalan ng lugar. O paano? Halina't bisitahin ng masilayan ang nagagandahang tanawin sa isla ng Catanduanes. June Soriao, UNTV, News and Rescue, Baras, Catanduanes. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.